So yun, ito yung, I think that was month of March, no? 2012 na siya. It was my first experience na merong combat operations. I think joined siya ng 75th IB, saka ng 25th IB, and some portion ng 67 IB here, sa hangganan ng Davao, Agusan, and Oriental. Talagang pinipray ko na huwag magka-encounter kasi hindi ko maiisip ano yung magiging sitwasyon ko na ma-encounter yung unit namin. So, pero yun nga, we were on heightened alert. Everyday kaming nag-change ng posting, no, or poste kung saan kami nagkakampo, no. So, tapos every night may mga pag-guardia. So, talagang alerto lahat. It was my first experience na may malapit na sundalo na nag-ooperate nga para hanapin kami. So, grabe, sobrang kaba. I had sleepless nights. Marami akong mga gabi na wala akong tulog kasi ayokong magkaputukan na tulog ako. Gusto ko na gising ako kasi nga para at least I can conscious ako ano yung pwede kong gawin in case, no, magka-enkwentro. So, but luckily, meron kaming kapitbahay na vertical unit ng NPA. So, sila yung na-encounter somewhere in Trento, Agusan del Sur, sa may barangay New Visayas. So, safe kami at some point kasi nga sila yung na-encounter. So, parang na-funnel sa lahat ng operating troops doon sa kanila. Kasi it was, I think, dalawang serye din. Una isa, nag-ambush position sila. Tapos yung isa habang nag-withdraw, nag-encounter ulit papunta ng Ilog. Doon may nahuli na isang NPA na minor na dinala ng Cagayan de Oro. So sa unit ko naman, na nasa lang kami, siguro mga 2 ilog yung pagitan. So marked safe kami that time. So tawag ito, parang dahil ligtas nga kami, nakapaghinga kami ng kahit paano. So yun, parang maraming beses na may mga combat operations yung mga sundalo na parang tipo na parati na kami umiiwas kasi nga we were still recovering kasi yung pag-join ko ng Guerrilla Front 20, we were literally 20 personnel lang din. So very small. 20 lang talaga? Oo. Very small platoon. Although powerhouse siya kasi sa 20 personnel ng Front 20, nasa mga at least 10 yung kadre. Kasi that time, sabay-sabay na nag-full-time yung galing Maynila din na mga galing sa mga iba't ibang eskwelahan. Isa doon is student regent pang PUP. Ano, no? Student regent ng UP. PUP. Kabatch kong mag-full-time noong December 2011. So, talagang ang goal namin that time is magparami muna bago mag-encounter o sumabak sa isang military action. So, I think almost more than 1 year ata na iwas, mass work, iwas. Yun ang yung naging routine. So yung lifestyle na ganun, how enjoyable, how difficult, Sa part ko, at one point, sa isang banda, thankful kasi walang enkwentro. Nakakabuelo kami sa gawaing masa. Kasi walang intense combat operations sa mga sundalo. Sa isang banda naman, struggle siya kasi may mga kasama akong nag-join sa NPA kasi gusto nila ng giyera. So yung mga military, parang utak-kultura na mga din. Meron din ganon? Yes, NPA. Especially dun sa mga nag-join sa NPA kasi may mga bad experience sila with the army. Or yung mga masyadong agitated na galing ng mga, ang iba may mga experience na galing sa drug use, so medyo agitated yung kanilang mga, or they came from a lumpenic o yung parang antisocial culture. So may mga ganong kasamahan kami. Even farmers yung iba, mas boring sa iba sa kanila na mass work, gawaing masa lang parate. So parang may points sila, saan pat naging NPA tayo? Wala namang putok, sayang yung baril. Ganon. May mga ganong linyahan. So, I think my first operation na nagka-enkwentro kami was
Ang layo pa kasi parang after 3 years pa. So 3 years akong NPA na walang encounter. Siguro isa sa mga encounter pero not against the military, against a typhoon. Kasi noong 2012, natamaan kami ng Bagyong Pablo dito sa Compostela Valley. Nandito ka noon? Oh, nasa Mungkayo ako nung panahon ng bagyo. Talagang so, napaka-traumatic din. How did you survive that? Kawayan, may mga tanim na kawayan sa gilid, so doon kami nakakapit na kami sa kawayan. Kasi yung area na nakalubog ako during the Typhoon Pablo, I was in Barangay Nabok in Mungkayo. Malapit siya sa Nabok River. Tapos may dam. Maliit na dam for irrigation. Kasi that area is rice land, karamihan dyan. So nasira yung dam, nag-overflow yung water. So I think hanggang dibdib ko yung tubig talaga sa community kung nasan ako nakalubog during the Typhoon Pablo. So buti na lang may mga kawayan sa paligid. Tapos may mga mga niyog-niyog pa na natutumba. So talagang very traumatic yung... I could only imagine. At least yung kawayan, yun ang talagang hindi mababali basta-basta. Correct. Ang traumatic that time kasi at 4 a.m., sobrang lakas ng hangin. Tapos nagbabagsakan na yung mga puno ng niyog. No, yun naman. Tapos may lagnat pa ako that time na mga 39 degrees ata yung lagnat ko. So I was forced to bumangon. Tapos gumagano na yung bahay na tinitirhan ko. So, ang sabi nila, kasi may disaster training din kami sa Ganon? disaster preparedness. Tawag dito, pag niyugan yung area na binagyuhan o malakas yung hangin, pumunta ka kung saan meron ng tumba. Kasi most likely, hindi na daw matutumbahan ulit. So, parang ganun siya, yung style niya. Except na lang daw pag bumaliktad yung direction ng hangin. So, you go against also the direction kung saan yung tumba. So, tama naman, yung kasi pumesto kami sa isang magkatabing puno ng niyog. Doon kami pumesto kasama yung mga masa. Nagtabon kami nagkakap kami ng trapal para iwas lang sa ulan, saka yung malakas na hangin. Lakas-lakas nun. Yes. At least, hindi na kami matutumbahan ng niyog. Tapos later, amoy putik na yung paligid. Amoy putik yung paligid. So, nung binaklas namin yung trapal, papunta na pala yung overflow ng dam, ng ilog sa amin. Buti na amoy nyo pa. So, naamoy siya kasi yung ilog kasi na yan, Nabok River, ang isa sa mga, ang tawag ito, yung pinaka-ulo niya, nasa Diwalwal. So, talagang may mga portion na madumi, mabaho, yung ilog because it came from a mining area. So, alam ng mga tao na amoy Nabok River siya kasi talagang mabaho yung minsan yung tubig. So, nung malapit na yung tubig sa amin, pumasok na pala sa community yung tubig, talagang sitakbuhan na yung mga tao para lumayo sa baha. Kasi yung tubig, later on, akala namin hanggang tuhod lang, hanggang bewang na, hanggang dumating sa point na sa part ko, I'm 168 to 169 centimeters, mga 5'6 to 5'7. Hanggang ko talaga, dibdib ko yung tubig. Na yan? As in din, malapit ka na rin sa ganun, kung ganun ka So, naghanap kami ng pwedeng mabakwitan. So, the nearest was yung mga kawayan. And then, nung hindi na masyadong malakas yung flow ng water, still na siya, pero malalim pa din, nag-start kami na mag-move to a higher ground sa area. So, pero ang problema, dadaan kami sa isang maliit na kanal. So, lalalim doon. So, kapitan lang din. Tapos, kasama namin yung mga tao, hawakan para walang mabitawan. Hanggang sa we were successfully evacuated sa mas higher ground, isang malapit na sitio din sa Mungkayo. Very traumatic siya kasi feeling ko parang tawag dito, na-survive ko yung Pablo. Yeah, I mean, that's... Ang dami kong narinig ng mga balita na namatay. Yung binakwitan namin, may natumbahan ng hollow blocks na wall dun sa area. Namatay.
So, tapos we were thinking already of Diwalwal. Kasi sa Diwalwal, area naman yung Diwalwal. It's a mining area. Halos lahat ng part and portion of Diwalwal, butas na talaga. Kasi mining area siya. May mga reported incident na may mga taong iwan talaga sa loob. Pero black news niya, hindi yan binalita. So, talagang nakaka-trauma, nakakatakot. At the same time, may sense ng, dahil survivor ako ng Typhoon Pablo, mas naging resolve ako na magpatuloy palalo. Kasi, mas nakita namin yung sitwasyon ng mga tao, mas naghihirap, gutom yung mga tao, walang pagkain, walang bahay, may mga namatayan, wala nang hanap buhay, wala nang sakahan, wala nang mga farms. So, parang, yun yung parang opportunity ulit na parang para tutulong ako sa mga tao. So, bumalik ako ng main unit kasi yung unit namin nasa City Side 4, that's in Compostela side. IT, community din ng mga Manobo at Isalog. Nabagyuan din sila syempre. So, may mga wipe out lahat ng bahay sa mga IP communities doon. How bad was it? Very bad is an understatement. Ganon. Kasi, normally, before Pablo, pag umakyat ako pabalik ng main unit, from that point kung saan ako nabagyuhan, it will only take me 3 hours to go back to my main unit. Pero after Pablo, di ko na alam kung saan yung daanan. Dahil siya, puro putik na... Puro putik, landslide, kahoy, disformed na yung terrain. Parang yung iba nga nakasabi na nagbago na yung terrain ng bundok. Iba na yung yung position niya. Nawala yung mga source of water sa mga tawag ito, yung mga fresh na water sa mga gilid ng kalsada, nawala rin. So it took me from 3 hours normally. Umalis ako ng area, I think around 7 a.m. Nakarating ako ng kampo, 8 p.m. ng gabi. So, grabe talaga yung experience. Wala akong pagkain, wala akong tubig pag-uwi. And grabe yung yung overwhelmed emotions ko. Yung iyak ko pagdating ko ng kampo because una, nakasurvive ako ng Typhoon Pablo, buhay yung mga kasama ko, nandun pa rin yung mga masa. So, we never imagine na ma-survive namin yung napakalakas na. And we did not expect na ganun kalakas. Ganun kalakas. Kasi nakakabalita kami na may bagyo, pero it was not reported na ganun talaga siya kalakas. And the fact pa na minsan may mga policy sa NPA na bawal makinig ng mga radio stations ng ibang stasyon. So, kulang kami sa access to outside information. So, isa yan sa mga turning point ko talaga na mas tumibay yung paninindigan ko. Talaga? Kasi una, I take pride I'm alive after Typhoon Pablo. Pangalawa, I can help ulit sa mga tao na naapektuhan ng typhoon. Pangatlo, because Katiil was one of the landfall of Typhoon Pablo. Ako dalawa kami, isa ako doon, advance team na nag-ocular visit sa Katiil. Via highway. So, nag-highway kami, papunta ng Katiil, to check the area. So, parang nagpanggap kami na taga-NGO. Sama ko din yung isang squad leader na nagpanggap din na taga-NGO. So, overwhelming siya kasi parang NPA can help the poor people. Yung gobyerno nga. That time kasi may mga issue on Typhoon Pablo. May mga relief goods na nasisira. Relief goods na hindi nabibigay. May mga priority list lang yung mga politikos hindi bibigyan. May white card, green card pa that time. Yung panahon yun na hindi lahat, pag hindi ka registrado sa pulok, hindi ka mabibigyan ng relief. So may mga ganang issue. Sa part namin, namin yun kasi nga, may mga relief din na binibigay sa NPA. At the same time, we were able to provide it also to different communities in Katiil, in Boston, Davao Oriental, in Moncayo, in Compostela, in Montivista. How heartwarming was it to do that? Very heartwarming, at the same time, nakaka-proud at nakaka-inspire. Parang it justified the correctness of my decision to join the NPA.
That was my view that time. Kasi nga, mas lalo ako nakakatulong sa mga, wala pa ako that time sa top leadership talaga. Nasa, pa ako, siguro mga middle, second or third liner pa ako ng leadership. So, sobrang agitated. Sobrang sigla sa pagkilos. And then, siguro lumipas yung mga panahon, we were focusing on rehabilitation. So, yung CPP in Southern Mindanao, meron siyang comprehensive, what do you call it? Comprehensive rehabilitation plan sa area ng Compostela Valley and Davao Oriental. So, we were providing farm tools, even food for work sa mga tao. Food for work? Yes. Work in what? Farm. Para mag-reopen, Balik Uma program, that's what we call it. Balik Uma, balik Saka. Na funded ng CPP? Yes. Funded ng CPP. Back to their own farms? Yes. Kasi lahat sira eh. And after that, may challenge kami sa area kasi nga, sira yung mga sakahan, saka farm ng mga tao. Wala silang immediate source of income. Oh. And even food? Even food, wala silang pagkain. Ang mas bumaba natin is bigas. Pero beyond rice, wala talagang source yung mga tao. And hindi sila makapagtanim kasi pag nagtanim sila, after 3 months pa nilang ma-harvest. So, what they did that time was focus on mining, small-scale mining operations. So, karamihan, not just small-scale, kasi ang daming tumbang troso, lima kasing laging sa area. Harvesting lahat ng mga tumbang mga kahoy sa area. So, maliban na nakapag-benefit yung NPA kasi meron siyang revolutionary taxation, may extortion siya dun sa mga loggers at saka miners, no? It was also a source of income sa mga directly affected ng Pablo to get immediate resources, cash, para sa mga pangangailangan nila. And that was our problem kasi nga, nakafocus na sa logging, nakafocus na sa mining, wala na nagsasaka. So, we had to create a program na enticing, nakapag-persuade, nakapag-convince kami na it's more sustainable and in the long run, mas nakakatulong siya if we rebuild our farms. So that's why the rehab program ng CPP, masyadong spoon-fed talaga. Bibigay lahat. Cash for work, food for work, even the farm tools, even the mga binhi, lahat. Even the concept and the planning and everything, spoon-fed lahat din na halos ng CPP. Just to ensure na bumalik sa pagsasaka yung mga tao. At some point, it's also inspiring kasi nga nakakatulong kami sa mga magsasaka. Nakakapag-open sila ng mga sakahang komunal. May mga gulayan, may mga iba't ibang mga prutasan. No? That time, syempre, may pondo pa yung kilusan. Kasi that time, meron pa atang yung pork barrel. No? Napupunta din minsan sa inyo. Sa arm struggle. At the same time, ang daming NGOs sa Davao. I mean, even international NGOs pupunta ng Davao to be able to implement programs for Typhoon Pablo affected communities. Sa mga area na malakas yung NPA, kasi that time sobrang lakas pa ng NPA, 2012, 13, 14, 15, hanggang 16, lahat dadaan sa NPA. Ganon. And the one of the common condition is dapat NPA controlled ang program. Even the manpower must come from the CPP or the NPA. Condition ng several NGOs yan? Condition ng CPP sa mga NGOs na papasok. I see. Oo. Para kontrolado ng CPP yung in and out ng mga services from different NGOs. That's why ang daming na denial, daming hindi pinayagan na pumasok ng mga NGOs. Ang nakakapasok lang yung nakakapag-compromise sila na, sige, example, may NGO, ayoko nang bagitin yung pangalan. Yung staff ng NGO, legit na NGO talaga siya. Hindi siya CPP-created NGO. But the staff, because of that deal with the CPP, for them to be able to implement and liquidate and report for accomplishment from their funding agency, nag-give in sila na yung project coordinator and the staff.
must be recommended by the CPP. So in short, CPP yung implementer na makikita ng mga tao sa ground. So, ang nangyari, syempre, dahil CPP yung implementer, ang tingin ng mga masa, CPP yung tumutulong sa kanila. Naging super relevant kayo to the communities. The Typhoon Pablo was really a very opportune incident na una, lumaki yung funds ng Communist Party because of different donations abroad and local. Pangalawa, ang minimize din yung combat operations ng mga sundalo because limitado yung movement dahil sira yung mga bundok. Kung may combat operation na hanggang, let's say hanggang 7 days lang, hindi na dumidiretso kasi nga sira yung kalsada, mahirap dumaan sa mga nakasanayang daanan ng mga combat operations. So, medyo maluwag yung sitwasyon namin at that time. Na heaven for you as primarily as a mass organizer or as a... Kasi pag walang intensive combat operation yung Philippine Army, malaya kaming makapag-organize sa mga komunidad. Malaya kaming patuloy sa aming relief and rehab program para sa communities. There was even a time na sa highway na talaga kami. Yung NPA. Really? Ganon? Yes. We were in CTU Maho in Katiil. Kami yung namimigay ng relief. NPA namimigay ng relief sa mga tao. Pero the relief was not originally from the NPA. It was from an NGO na talagang... So, naging conduit kayo ng... Oo. So, kami yung nag-release sa mga area. So, dumating sa point talaga na ganon. So, na-justify yung resolve ko. It was a correct decision to stay in the NPA. So, yun yung work namin from 2012 hanggang 2013 and hanggang 2014. So, those were beautiful moments for you? At that time. At that time? Oo, at that portion. Mga beautiful moments siya. 2014, ganun pa din. We were busy constructing lumad schools in Davao, particularly in Compostela. Mga schools na mga lumad na in legal is registered siya sa DepEd. Pero syempre kami, nag-fund. Ako nga, nakatulong pa ako maghakot ng tabla para magsayo ng school, ng salugpungan. So, doon kami busy. Dahil medyo mataas yung panahon na maluwag at walang combat operation. Doon ko niyaya yung kapatid ko at saka yung parents ko na pumasok. But they already knew na ano? Hindi nila alam. Ang naging alibay ko pala ng 2011 is Sendong. Nag-relief and rehab ako sa Sendong. Then 2012, syempre yung Pablo. 2013, Yolanda. So, yun yung constant alibay ko, relief and rehab operations sa mga typhoon-affected communities. So, 2014, parang walang bagyo na malakas ng 2014. So, nag-decide ako na i-inform na sila. But to inform them, they have to witness and to see me in person na ito yung trabaho ko. So, and did they traveled from Zamboanga, Sibugay to Compostela, Davao de Oro. Wow, that's like more than 24 hours of travel. Yeah. Tapos, nag-bus sila from doon hanggang Compostela. And hindi pa natapos kasi pag tinanong Compostela, kailangan na sumakay ng motor. From the poblasyon papuntang Bango, Sitio Bango. That's a highway. Actually, highway naman siya, going Katiil, pero hindi pa siya sementado. Hindi pa siya concrete. So, Skylab pa rin siya hanggang doon sa Bango. Then from Bango, maglalakad sila ng 4 na oras papuntang kampo. And you subjected your mother to that torture din? Ang papa ko yung dumating. Sumama, saka yung ate ko. Dalawa lang sila. So, accordingly, sabi ng mga sumundo, kasi sinundo yung papa ko doon sa kung saan yung tagpuan, hindi matay yung papa ko twice during the paglalakad. Tapos pagdating doon, yun na. Pero sabi niya, habang naglalakad na siya paakyat, may mga idea na siya kung ano yung dadating niya. So, parang parang nagtutugma yung mga kutob niya noon pa lang na ito yung magiging pupuntahan ko
sa pagiging aktivista. So when they arrive sa kampo, so yun, nakita nila pulang bandila, may mga armado, tapos, and then they saw me for the first time. Yung nga tagal nun. Ilang years? In 3 years. In 3 years. So, they saw me na armado din. I had an AK na barrel at that time. Yung mukha ng papa ko, hindi ko ma-explain how disappointed he was. It was, hindi siya nagsasalita that time. Yung face niya lang very, alam kong na-absorb niya. Alam kong ang dami niyang gustong isigaw sa kasabihin sa akin. Pero as I said, hindi expressive verbally yung papa ko. Ang nabanggit niya lang, pwede na ba daw siyang bumaba agad? Which was a simple message of... I cannot accept what I was seeing. Parang ganun. And how did you feel? Masakit din sa part ko, syempre. It was also my coming out as gay sa parents. Hindi niya alam dati? Hindi niya rin alam. So... Hindi, paano mo siningit yung pag-coming out mo as gay? Pag-uwi. Pag-uwi nila. Paano mo sinabi? Diretso na lang sabi ko na ganito rin ako. Siyempre si papa ko, hindi ko sure kung na-catch up na yun. Kasi he was very full of emotions na. From the first... Dinagdagan mo pa? Oo. So ang nakaka-catch up nun, yung kapatid ko. Yung kapatid ko naman, tawag dito, yung words of blame. Ano? Blame. You or them? Ako, biniblame. Parang may mga point na biniblame ako. Kasi nga, everything, lahat ng efforts nila, the entire time was for me. Kasi, example, the investment when I went to UP, kasi yung ate ko, nag-stop siya ng school para ako muna yung maunang makapagtapos. Ilan ba kayo magkapatid? 4. UP? Ako yung pangalawa, so yung ate ko, and then I have a younger brother and a youngest namin babae. So yung dalawa, walang problem, kasi I think 5 years yung gap ko. So nasa ano pa? So kami yung ate ko, yung 2 years yung gap namin dalawa. So nauna siyang graduate ng high school, nauna siya nag-college ako, sabay kami nag-college, hindi kinaya ng parents ko, so one had to stop. So si ate ko yung nagparaya na mag-stop para makapag-continue ako sa UP. So, but turned out yun nga, I stopped UP, tapos I tried to redeem nung dapat magpatuloy ako ng broadcasting sa WIMSU. So, and then nag-NPA ako afterwards. So, talagang the expression of blame from the eyes and face sa ate ko, talagang ang sakit sa part ko. Kasi, guilty ako syempre. Ano no? Guilty ako. Yes. I was and you really felt that? I felt that. I felt the guilt. Parang I could have done, parang gusto sabihin ng ate ko, I could have done better. I could have prioritized them. Or ang bigat pakinggan yun. Ang sakit pakinggan nun. Sobra. And coming from, hindi sinabi ng papa ko, pero alam ko what he had to say. Alam ko yung anong gusto niyang sabihin. Kasi ang papa ko, natapos na grade 5 lang. Grade 5 or grade 4? Ang mama ko was high school graduate. So nobody from our family ang nakapagtapos ng college. I could have been the first one in the family na makapagtapos. And for a very long time as well, siguro pride na din, a very long time, walang UP passer from my alma mater ng high school. And sa lahat ng nag-take ng UPCAT noong 2006, ako lang yung isa nakapasa sa school namin. So, may mga ganong pressure sa akin. I think siguro pressure din sa kanila. And siguro the expectations, of course, as parents, I understood naman yung mga ganon. And kaya I took, I felt the guilt sa ganong scenario because it was my decision din after all. The only thing that I could
do that time was to explain to them na para sa kanila din yung pinaglalaban ko. Which I understand that they cannot understand. I know. Hindi It's nila too remote for them to as much as I understand. want to convince them that what I was doing was for them as well. They cannot comprehend. Maliban na pagod yung papa ko from 4 na oras na paglalakad. Kahit siguro hindi siya pagod, hindi na rin maintindihan, hindi niya matatanggap. So umalis siya na wala kaming tawag dito. Hindi kami reconciled. It was a very rough departure. Hindi siya nagsalita. Niyakap ko siya. Gumanti naman siya ng yakap. Pero yung pauwi na. Alam ko na ang dami niyang ang laki ng ng talagang expectation niya sa akin. Kasi just like a father, just like every father or mother or parent. And siguro factor din kasi nasa home court ko eh. That time kasi nasa NBA. So I had comrades as well na tumulong na paintindi sa kanila. So, pero hindi na ako nag-expect na maintindihan nila. Siguro yung objective ko that time at least was to tell them the truth na NPA na ako. So, although may pain talaga sa loob ko na guilty, mga what if sa buhay. After nilang umalis, nagpaalam ako na baka pwedeng maglakad-lakad ako sa kalsada, sa unahan, alone. Magmuni-muni, mag-reflect-reflect. So, pinayagan naman ako. So, yun, doon ako umiyak ng malala sa malayo. Thinking all of the sacrifices ng parents ko. Thinking all of my sacrifices as well. When I was starting in UP, yung mag-isa akong bumiyahe sa barko, nawala yung phone ko. First time ko sumakay ng taxi. First time ko na mag-rally. So, reminiscing all of those, at the same time, equating it with, parang tinatabi ko siya dun sa mga sakripisyo ng mga magulang. Kasi hindi naman kami mayaman. Hindi naman kami sobrang hirap. Pero, din, parang hindi din sakto. Parang kulang din yung income. Kaya tumigil yung ate ko sa pag-aaral kasi kulang niya. So, yun. Umalis sila nang hindi kami nag-aayos. And then, later on, nalaman ko na hindi na kumakain yung papa ko. Sad. Ang dami niya ng mga sakit na nararamdaman. Maybe toxins or stress. Sleep deprivation. Hindi na siya masyadong nakakatulog. Tapos, that's mga message ng kapatid ko. Ako yung nasisisi. So, talagang masakit. Masakit siya. Masakit siya kasi alam kong kasalanan ko. Kasi alam kong kasalanan ko din at some point. Pero in as much as I want to convince them, yun nga, the only thing I can do is to continue and to prove them na tama ako. Wow. Yun yung nasa mindset ko that time. At nagpatuloy ako from that year, that was 2013. Ito, next episode tayo. Wow. This is a powerful story.